Good morning. Good morning sa lahat. Sa lahat ng mga ibon, kalikasan, araw, hangin, lupa. Magandang umaga. Ay, napali. Lalakad siya. Solo kalsada. Nasa gitna eh. Walang sasakyan. Gising ng mga ibon. Nag-jogging din sila. Nag-walking din. Good morning mga birdie. Grabe yung siyan ko, oh. May nagdidilig ng halaman. Yung ano lang siya, binubuksan lang niya. Aga, no? Nagka-flash. May underground pati sila dito. Magaling, no? Ay, umiikot. Kailangan ng tao. Kaya nga. Sana ganyan yung kay mama, no? Tapos ano, yung mga garden niya. Sa ngayon, ano, mainit masyado ngayon sa Pilipinas. Mainit masyado. Oo, si Apo nga eh. Tamang-tama yung aircon ko. May mga tinutubuan na pula-pula. So, init siguro. Buong araw. Hindi siya buong araw. Parang gusto mo pudpurin talaga yung sapatos mo, eh, no? Nandito nakatira sila, ano eh. Sila... Sino ngayon lumapit sa atin nun? Kung mo kilala yung pangalan nun. Si Jojo pala. Dito yun sila nakatira eh. Agos, akala ko. Habanggain na tayo. Gulat na gulat ako. Ano ba yung pinag-uusapan natin kasi? Ha? Grabe yung reaction eh. May friend yun siya na foreigner. Dito siya lang nakatira, itong kanton to. Dito sila nakatira. Dito, tapos papasok pa doon. Yan. Dito, tapos papasok pa doon. Tapos kakaliwa pa. Ayan, may kanto dyan. Pagpasok mo dito, unang kanto. Pagkatapos, kaliwa. Pangatlong bahay. Hindi na ako nakapunta dyan eh. Simula nung hindi ko na sinusundo si teacher. Kapatid niya yun eh, si teacher. Nilagyan talaga ng harang Ate Beleno para hindi masilip sa kabila. No? Pag namintana ka, hindi mo masilip. Nilagyan talaga ng harang, no? Ayan, no? Dito, oh.
Apartment din kasi siguro yan. Ay, ang cute oh. Good morning! Nag-walking kami. Ito oh, busy sa tingin ng video niya. Good morning! Nag-start na naman kami mag-walking. Madilim pa. Yung buhok ko parang walang kabuhay-buhay. Oo, naamoy ko na naman yung langis. Naglagay ako ng langis. Kasi para pag nagligo ba. Nag-ano na ba sila? Nag-ingay na ba sila? Hindi pa. O parang hindi ko pa naririnig eh. Anong oras ba nag-iingay? Alas 6? Hindi ko alam. Nakita mo talaga lumiliwanag yung ano yun. Makakaganito din ako doon sa Pilipinas. Iko-continue ko to sa umaga. Wala naman mga habol ng aso dun. Ganito gagawin ko, maglalakad ako sa umaga. Tapos ito ang vlogs ko dito pa lang ako sa umaga. Tapos ang karugtong nasa Pilipinas na. Walang Diyo. Sa kasi maganda lang mag-walking doon sa talaga yung pag nasa loob ka ng subdivision. Nawala na yung ilaw. Kasi doon wala talagang aso na pakalat-kalat. Oo. Pag sa mga labas na ko. Pag sa mga exclusive na mga park. Pero pag sa mga lang katulad ng lugar na katulad doon sa amin. Diyos ko. Hindi ko kaya maglakad. Dami ng aso. Tabi ka. Rumaragasa sa sasakyan. Katulad niyan, hindi ka naman nakalingon, hindi mo naman tinignan. Yung pala nawala ng preno. Sa atin pala ang punta, patay. Hanggang doon ang daga. Lintian naman oo. Nagramada, nag-renovate sila. Renovate na naman oh. Nakapaupahan din lang. Siguro. Maganda talaga pag may paupahan ka. Investment din yan kasi. Sira yung ano nila oh. Sira yung ng gate nila, ayaw tumigil. Ilaw ng gate nila. Eto mga paupahan to pare-pareho mga mukha nito Walang sasakyan sa labas no. Hindi na sila makapagpapasok ng sasakyan sa loob no. Maliit lang. Kaya nga pero pag sa Pilipinas ayaw mag-close yung ilaw ng gate nila. Ilaw ng gate nila yan nagluloko. Katulad din yan minsan sa gate natin loko-loko.
Ba't parang hindi pa sila gising? Problemado talaga, no? Dapat gising na sila, kakain sila ngayon. Akala mo naman siyempre, nakita mo ba sa loob? Kailangan gising na sila, kakain sila. Tayo nga gising na kahit di kumakain ng umaga eh. Alam naman nilang obligasyon nila talaga eh. yung mga kapitbahay, no? I-doorbell mo lahat ng daanan mo. Eh no, ito bukas na. Baka siguro nag-pray lang siguro kasi konti lang ang awang. Pasukin natin. Tapos pagpasok mo, hindi ka nakalabas. Hindi na ako papasok. Mahal na ka na pag hindi ka lumabas. Bakit pa ako papasok? So yun, nagbablog lang naman eh. Nag-vlog lang po ako. Gago na viral pa yun. Oh, ayan, umaga na. Nakikita na natin yung liwayway. No? Liwayway. Ang liwayway. Oo. Ano na siya. Ayan o, maganda na o. Umaga na o. Kitang-kita mo na yung liwanag. Liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. Nag-aagaw na ang liwanag o. Kasi, ano na siya. Tawag dito. Nagbubukang liwayway na. Nagbukang laway-laway na. Nagbuka, tapos laway-laway pa. Ano yun? Parang aswang yun ah. Bumuka ang laway-laway pa. Ano yun? Yung cream pala yung inano ni nanay kagabi. Sabi ni nanay ilagay daw sa ref. Kapag may cream daw siyang inano. Dinala. Na-message mo na si Rod? Parang ba may message naman ako naka-online doon. Tsaka mamaya gabi pa naman sila pupunta. Nagmamadali. Malay mo. Hindi niya makakita kasi busy na siya. Sasabihan daw si Rudy. Si Rudy. Naku po Rudy. Merong bata kagahapon ba nanood ako. Ano siya? Samuel yung pangalan niya. Gumagapang siya. Napanood ko sa vlog. Gumagapang siya. Diyos ko. Yung ano siguro inborn na yung paa niya ba na hindi ma-straight. Gumagapang niya tapos yung kamay niya ang tinutukod niya. Tapos mga putik-putik ang daanan. Ano siya? PWP. Ano siya? Tumutulong siya sa nanay niya. Nagtanim-tanim siya. PWD. Oh, PWD ba? Ano pala yung PWP? Ay, malay ko sa'yo kung ano rin sabi Oh, PWD pala yun. Tawag doon. Ano ba ibig sabihin ng PWD? Person with disability. Yun. Tapos ano, tumutulong siya sa ano niya, nanay niya, nagtanim-tanim pa. Tsaka gusto niya sa bundok. Ayaw din talaga niya doon mag-stay sa bahay nila. Kawawa naman siya. Nakakaawa talaga. Na ano ako sa kanya, sobrang na ano ako doon sa samantalang yung ibang mga anak no, kompleto, pasaway sa magulang. Ay, Diyos ko. Eh, may pera lang ako, tutulungan ko siya. Eh, ano din ako. Kinakapos din. Tignan mo, ang galing nung umiilaw o sa kalsada. Ano yan? Pang Christmas nila? Hindi para maano na yung side ng kalsada. Yung style ng kalsada. Eh, bakit sila lang ang mayroon? Eh, sa kanila lang yan. Sila lang gumawa eh. Lang naman gawaan niya sila yung mga iba. Ay, maganda. Kanya lang yun. Pati dyan meron na. Ang ibig sabihin dito, bahay na to. Kaya, ay, ang galing no. Meron silang ano. May camera siguro to, no? Wala, katulad din lang sa sasakyan. Oo nga, ang ibig ko sabihin yung bahay nila dyan. Buti pa sila, may palatandaan sila na yun, no? Kasi pagkadilim nito, makita mo, no? Ang galing naman nila. Hindi na gumagana.
Ganito ang bakuran ko mula sa bahay. Parang naliliitan pa ako niyan. Kasi ako talaga malaki ako maglagay ng bakuran sa bahay eh. Ang gusto ko ba yung, ay nako, kung makita mo lang talaga yung bakuran ko noon nung may bahay kami, anak ng putik. At saka mula sa kalsada. Napakalayo noon kasi. Ang sa akin, Kung sa yung bahay at sa yung lupa, pwede. Ganito, ito lang talaga yung binibili nila. Yan lang talaga yon. Depende kasi yung sa lupa na mabibili mo kung gaano kalaki. sa akin gusto ko talaga yung pasukin ng bahay ko kasi para alam ko kung sino yung mabubuti at hindi mabuting tao. Kung malaki naman ang mabibili mo, bakit hindi? Ayaw ko yung bahay ko yung harapan kalsada na. Diyos ko, Maria Josep. Ay, Diyos ko po. Malamansyon. Malamansyon eh. Siyempre, milyon naman yung papapanalunan mo eh. Malamansyon ng bahay. Ang sarap siguro. No? Diba? Ay, nako. Papaano ko pa nga yun eh. Papabakod ko pa yung buo nun. Papaayos ko pang sulat nun. Sa barangay kasi hindi maayos yung pagkakagawa nila. Dahil hindi nila sinama yung free mula sa kalsada. Mayroong free yun na 15. Dapat kasi yun, nakasama sa sulat yun. Kasi kapag namatay yung may-ari nun, at yun ay parirentahan ng mga anak, dahil iba na ang mga anak ngayon, may mga alam na. Hindi katulad nung noon. Hey, pwede nilang kuhanin yun kasi sabi ni, sige na, tingnan ko ang papel mo. Hindi naman to nakasama sa free kaya parirentahan namin hanggat hindi yun nagamit ng government. O, di talo na ako. Kaya papaayos ko yun pagka uwi ko. Bakit hindi na isama sa ano? Hindi nila naisama, hindi nila isinama. Kasi dapat noon from kalsada, magbibilang sila ng 15 paloob. Yun ay free. Dapat nakalagay sa papel yun. Kasi, ang iniisip ko nga ganito ngayon. Iniisip ko, kapag yan lumaban ang mga anak at sasabihin nila, hindi pa ito ginagamit ng government. So, paririntahan ko to. Okay? Kung ako yung may-ari kung ako yung anak, namatay na yung nanay ko. Halimbawa, tapos, nakita ko, pwede pa tong pakinabangan. O, di syempre gagamitin ko. Halimbawa, ilang taon pa yung hindi magagalaw ng government. Dahil sa lupa nga nila yon, di may karapatan sila. Ngayon kapag bilang ako na nakabili at sasabihin ko, teka sandali, harapan ko yan nabili ko na to. Asan yung papel mo? Nakalagay ba dito? Na hindi pwedeng pakialaman to? Patay na ako. Talo na ako. Pati yung free na binibigay nila sa akin, hindi nakasulat doon. Hindi pwede yun. Papasulat ko yun. Mababago kasi yun kapag wala na yung taong pinagbilhan doon. Kahit na sino, Diyos ko, kahit na nga kapatid pwedeng baguhin yan. Kaya ayusin ko yung pag-uwi ko. Kasi kapag yun gagawan niya yun ng bodega doon. For example, gagawan niya ng bodega. Tapos, or for example, ako lang. Ako na ang magawa ng bodega dahil baala ko magawa ng bodega doon dahil mamimili ako ng kopra. Pag sinabi niya na rentahan mo yan dahil hindi yan kasama sa'yo, ay, anak ka ng tatay at nanay mo naman. May magagawa ako. Ay, teka, sandali, binili ko to. Saan ang papel mo? Na nakasama to sa binibili mo na ikaw ang gagamit nito. Ano ba naman itong langaw na to? Kinikis ka lang. Di ba? Talo na ako. Busit na langaw na ito Kinikas ka din yan. Basta nadaan tayo sa basurahan, sumasama na sila. Akala nila kasi basura tayo. Di ba? Pwede nilang anuhin yun. Ang titignan lang nila kung magkano lang yung nabili ko, yun lang yun. Yun lang yung ibibigay nila. Yun lang yung ipapagamit nila. Hindi pwede yun Ang sa akin, kahit malagyan ko ng bodega yun, tapos, kapag ginamit yun ng government, tsaka, sige, kung gusto niyo, hatiin niyo yan. Hatiin niyo yung bodega ko, okay lang naman At least, ginamit ko. Nagamit ko na ilang taon. Pambihira.
Pwede nilang aanuhin yun. Pwede nilang ipaparent yun. Yun ang naisip ko. Mahirap yun doon. Okay lang sana kung nakalagay doon sa kasulatan na from kalsada, 15 kilometers ay free sa taong bumibili ng lupa na ito. At huwag itong kumbaga parang hindi na nila mapakialaman. Wala na silang rights. So, ibig sabihin, nabanggit doon sa sulat. Wala namang nabanggit doon sa sulat. Kasi from kalsada, 15 meters, doon pa lang magsisimula. Ba't nga hindi pinalagay ng kapatid mo? Mali nga yung, hindi ko na-instruct yan sa kanila. Nabasa ko yung kasulatan, tapos sabi ko, ate, pati yung free, hindi nila nilagay. Pag nagkabulilyaso at natigok yung pinagbilhan natin, paano na? Di wala na lahat to. Sabi kong ganun. Pwede nilang gawin yung yung harapan niyan, Diyos ko. Halimbawa, yung harapan yan, gustong... Kasi pag naging yun... Reset naman tong langaw na to. Pag halimbawa, naging naging matao na ang lugar ba, pwede nila yung gamitin. Sabihin nila, hindi pa ginagamit ng gobyerno. Bilang may-ari, gagamitin ko muna to. Wala na. Kahit naman ako ang gagamit doon pag sinabi nila. Dahil ginamit mo yan at wala yan sa kasulatan mo, mag-rent kayo. Ako pa tuloy ang nag-rent. Nalintikan na. Kaya nga ang bala ko doon, ipabakod ko yun from kalsada. Aayusin ko kasi yun Kailangan mula kalsada, ipapabakod ko na yun hanggang papasok sa loob. Ngayon, kapag dumating ang panahon na gagamitin ng government, kasi nga, sa pagwa-widening, okay lang yun. Pero hindi yun basta-basta. Matagal na panahon pa yan, Diyos ko. Baka nagkaapo na. Hindi naman madaling ginagalaw nila yung kalsada. Ginagalaw lang nila pag may butuhan. Pagkatapos ng butuhan, tapos na rin. Kaya gusto ko sanang maayos talaga yun. Ang dami ko pang ayusin pag uwi ko talaga as in. Dami kong Kailangan ko ng pera. Kailangan ko talaga ng pera. Ay nako. Hindi ko magagawa naman itong mga ito kung wala akong pera Paano ko gagawa kahit ang paglakad-lakad ko? Lahat naman ang galaw mo doon. Oo, kailangan ko ng pera talaga as in. Kaya akala nila GM pag makauwi ako na ako sa BG nako. Gusto nyo alisin nyo na lang ako kung gusto nyo. Hindi ako makakatutok diyan. Hindi, magsasama na ako sa mga events nila. Hindi ako makakasama. Ang dami kong asikasuhin. Sinabi niya ba? Sabi niya, makakasama na daw ako. Mag-aaral ako ng mag-i-events. Pag-aaral, kasi pwede ko naman, dahil kumita naman ako, pwede ko yung magamit habang nasa Mindanao ako. Pero sabihin mo na mag-i-events ako kasama sa kanila para hahataw na ako. Hindi ko magagawa yun. Mag-aaral siguro, oo. Mag-aaral, mag-i-explain doon sa Di ba yun mayroon silang, bang tawag doon? Doon sa mag-check up, di ba? Di ba halos araw-araw mayroong gumagraduate sa kanila? May certificate. Kasi pag may certificate ka nun, makakapag ka. Tawag dito. Makakapag check up ka, di ba? Pagka kasi mag-check up ka, mas madali ka makabenta ng products. Kasi syempre naman, malaman mo yung sakit ng tao. Syempre makabilib naman yun siya sa'yo. Yun yung maganda dun Lahat ng galaw kailangan ng pera. Hindi po pwedeng walang pera. Kaya kailangan ko talaga yan. Tapos tsaka ako nakikilusin yung iba pagka natapos na ako. Dami kong gagawin pagdating doon. Andiyan pa yung kapatid ko. Kailangan ko pang kumausap ng abogado. Ay nako naman, Diyos ko. Kailangan kong kumausap ng abogado. Pera pa rin yun. Hindi naman ako pwedeng kumausap ng abogado na ang abogadong papuntahin ko doon. Natural, pupuntahan ko. Tapos pag pinabalik-balik pa ako, pupunta doon. Tapos bukas po. Ay, malalim pala dito Ayan po, malalim po dito, malalim. Ano kaya to dito? Ba't may tubod? Oy, may tubod. May tubod ba? May tubod. Ay! Ba't ang langaw hindi na lumalayas? Hindi pa nga ako nakakapag-renew ngayon sa ko.
Hindi ko pa na-renew ang aking OVI ngayon. Tapos magre-renew pa ako ng Naman tong langaw na to eh. shit, kalangaw ka, shit. Shit, kalangaw ka, shit. Shit, kalangaw ka, shit. Ay, ano yun? Tutuk, tutuk, tutuk. Doon hindi ka nabibili ng tubig. Diyos ko, alam mo ba ang bayaran mo ng kuryente doon? Kasi wala ka namang TV doon. Pag may TV ka, konti lang naman ang bayad. Alam mo ang bayaran ng ano doon? Kuryente. Ano lang, 50 pesos. Kung wala ka talagang gamit, Oo, wala kang gamit. paano ko kompleto ka sa gamit? Ay, pag Para ka na kompleto. rin Manila. Ay, pag kumpleto ka, mababa ang ano ng kuryente sa probinsya. Hindi katulad sa Manila talaga. Mababa lang sa probinsya. Magkano lang ang per meters niya? Per, ano eh? Square, ano? Per, Kilometer. basta ganun. Kilowatt. O, watts na yun. Yan. Magkano lang yun. Tapos ang tubig, libreng-libre. Diyos ko po. Naman. Sobra. Yun ang kagandahan doon. Gustong-gusto ni nanay doon sa lugar. Gustong-gusto ni mama. Tapos nakita niya. Tapos yun nga, may isusurprise pa ako sa kanya. Yun nga yung yung lupa na gustong-gusto niya daw trabahuin. Kasi nga, hindi siya makatrabaho. Gusto daw Eh, niya. bakit yung lupa mo? Hindi ba pwede niyang gawin yun? Hindi. Yung tatrabahuin, natataniman talaga niya ng mga mais. Diyos Eh, ko. bakit nga yung lupa mo? Hindi pwedeng taniman? Hindi naman ganun kalaki yun. Hindi ganun kalaki ang sinasabi niyang tatrabahuin. As in, trabaho talaga. As in, i-income ka. Tsaka may mga nyug doon. Na talagang mag-i-income ka. Ang ibig sabihin, kahit na hindi siya magtatrabaho, pwede niyang ipatrabaho. Yung lupa naman na nabili ko, ay maliit lang yun. Hindi nga umabot ng mga half hectare. Set naman tong langaw na Ang to. mga taong mahilig magtrabaho, 1-2 hektar, napakaliit lang yun sa kanila. Kapag yan ipinatrabaho mo, malaking income yan. Uy, akala ko na patay na naman na pusa. Mga bato lang pala yun. Alala ko tuloy yung pusa. Ano nangyari sa langaw? Kasama natin kapawi. Sira ulong langaw yun. Anong oras na ba? 6:05 lang. So, nandoon na tayo sa bahay. Maaga kasi tayo umalis, di ba? Eh, kaya nga sabi ko sa'yo, dapat talaga ganong oras. Uy! Eh di pag may pasok, 5:00 na tayo. Kasi, para pag, natin, pagpasok natin sa Pag may loob. pasok, ganitong oras pa din naman. Diba't anong oras man mga bata? Ay hanggang matapos na Ramadan. Grabe yung sapatos ko. Tagal na to. 2015 pa ata ito. 2015 yung 2015 or 2016. Pag uwi ko sa Pilipinas to. Depende naman na sa gamit mo. Nabunggo siya. Grabe yung tiyan ko. Ang laki, no? Tawag mo kalaki-laki. Hindi. Ayoko yung tiyan ko na ganito. Gusto ko yung nakita mo yung Mamaya may pagkain pa doon. May kanin doon, tsaka ulam. Saan? Sa bahay. Bakit may kanin? Almusal. Bakit may kanin? Wala namang kanin kagabi. Ay, di pala ako naghapunan kagabi. Nagkape lang ako. Yan, tignan mo. Hindi naman sumakit yung tiyan ko kagabi. Pwisit naman itong langaw na ito. Isprehan mo kasi ng pabango. Bukas yung car niya. Baka hindi nila alam bukas yung car nila.
Dami makawala dyan. Mga sasakyan dito, no? Mga stereo, hindi ang pinapansin mga stereo. Turbo. No? Mga stereo dito, hindi pinapansin. Pag nasa Pilipinas yan, nako. Wala na. Ay, nako, Diyos ko, Lord. Sana maganda ang pag-gift ni Lord sa akin. Ngayong ano ko, birthday ko. Ang gift sa akin ng birthday ko, yung 100,000 na pinadala sa akin ni GM. Dapat ngayon magpadala din si GM ng 1 million. Naisip ko yung may na naman ang ano yun. O bakit? Gagamitin mo yung pera? Hindi, syempre, usapan April, tapos ngayon may na naman. Ako, kailangan ko ma-dispose yung ticket. May namatay na naman, may Holy Week na naman. Wala naman tayong pakialam doon sa kung ano man ano. Wala naman tayong pakialam doon sa kung ano man yun. Diba? Kaya nga. Wala tayong pakido. Pakido. Ayan, pauwi na kami. Nandito ng aming bahay. Kanina nang galing kami dito, madilim pa. Pero may maliwanag na. Kaya nakikita na namin ang aming bahay. Bahay ng amo namin pala, hindi namin. Ayan. Ito, itong bahay na ito. Yan. Pag nag-day off pala ako at Yan. may dala si na laham, isasama kita sa labas. Wala nga, bitbitin ko pa uli yun, no? Saan? Isasama sa labas? Sa labas ng kalsada para kunin mo yung laham. Pwede naman siya pumunta dito. Ayan na yung bahay namin. Ayan. Sunduin naman ako. Alam nga naman na bitbitin, pwede maghapon yun doon sa sasakyan. Ayan o. Ito yung bahay. Nakapatong sa bundok. Ayan yung bahay nila nakapatong sa bundok. Ayan. Bahay na nakapatong sa bundok. Ayan. Ano ba? Umalis na kayo. Nasa bahay na kami. Punyeta kayo. Magpapalit din ako sa babae. Ang dumi-dumi na ng bedsheet niya.